Kawhi Leonard gustong iban ng mga fans. Lakers nakahanap ng sagot kung paano mas mapahusay si Luka Doncic. At Warriors na link sa Clippers wing matapos ang balita kay Kawhi. Inaakusahan ang Los Angeles Clippers at ang may-ari nitong si Steve Ballmer ng pagbabayad kay Kawhi Leonard ng $28 milyon para sa isang trabahong hindi niya kailangang gawin bilang paraan upang iwasan ang NBA salary cap ayon sa ulat ni Pablo Torre. Isang tagapagsalita ng NBA ang nagsabi sa Yahoo Sports nitong araw na alam na nila ang ulat ni Torre at magsasagawa na ng investigasyon. Ipinakita niya ang umano'y iskandalo sa kanyang programa na Pablo Torre Finds Out noong Miyerkules. Sa palabas, na may mga direktang sipi mula sa mga legal na dokumento, inilahad ang argumento na binayaran si Leonard ng 28 milyon sa pamamagitan ng isang kumpanyang pagmamay-ari ni Ballmer kapalit ng wala halos ginagawa. Inaakusahan si Ballmer na ginamit ang kasunduan para bayaran si Leonard ng higit sa kanyang kontrata na kung totoo ay lumalabag sa mga patakaran ng NBA. Ang buong usapin ay umiikot sa isang kumpanyang nalugi na ngayon na tinatawag na Aspiration, isang serbisyong nagtatanim ng puno na pinunduhan ni Ballmer. Sinubukan ni Torre na maghanap ng ebidensyang nag-promote o nag-endorso si Leonard ng nasabing kumpanya pero wala siyang nahanap. Isang clause sa kontrata ang nagsasaad na pwedeng tanggihan niya ang anumang aksyong gusto ng kumpanya na epektibong nagbibigay sa kanya ng kakayahang kumita kahit walang ginagawa. May isa pang clause na nagsasabing babayaran lamang si Leonard kung mananatili siyang miyembro ng Clippers. Ang mga liham ng Aspiration para sa Aspire LLC ay ipinapadala kay Dennis Robertson, tagapayo ni Leonard na naimbestigahan ng NBA dahil sa umano'y paghingi ng hindi pinapayagang benepisyo. Natapos ang investigasyon at walang napatunayang ilegal na benepisyong ibinigay ng Clippers habang kinukuha siya bilang free agent. Ang buong alegasyon ay pinaikli ni Torre sa isang video na tumagal ng 4.5 minuto. Naglabas ng mahabang pahayag ang Clippers nitong araw bilang tugon sa mga paratang at sinabi nilang ang ideya na ginamit ni Steve Ballmer ang aspirasyon para ipadaan ang pera kay Kawhi ay katawa-tawa. Dagdag pa nila, ikinalulugod nila ang investigasyon ng NBA. Si Leonard ay unang sumali sa Clippers sa ilalim ng isang 3 taong kontrata. Muling pumirma siya ng extension para sa 4 na taon at muling nag-renew ng kontrata ng 3 taon. 6 na taon na ang nakalilipas, sinabi ng mga source kay Sam Amick ng The Athletic na bagamat walang nakitang ebidensya ng ilegal na benepisyo noon, itinuturing ni NBA Commissioner Adam Silver ang ganitong issue bilang pinakamalubhang kasalanan sa NBA at handang muling buksan ang investigasyon kung may bagong ebidensyang lilitaw. Sa sumunod na balita naman, ipinapakita ni Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic ang bago niyang pangangatawan habang lumalahok ngayong taon sa Eurobasket. Patuloy siyang nagpapakitang gilas sa tournament, pinatutunayang handa na siyang sakupin muli ang mundo ng basketball pagbalik ng NBA season. Kahit anong kondisyon ng katawan ay patuloy na pinatutunayan kung bakit isa siya sa pinakamahuhusay na player sa mundo. Pero sa paningin ng mga fans sa Los Angeles, ang tanging mahalaga ay kung kayang dalhin ni Luka ang Lakers sa taas ng tagumpay na nakasanayan na nila sa LA Championship o wala. At kung hindi niya magagawa ito, walang pakialam ang fans gaano man siya kahusay na player. Gayunpaman, para maabot ng team ang mga tagumpay na inaasahan sa kanila, kailangan ni Doncic ng sapat na suporta. Sa kabutihang palad, nariyan si Greg Saint. John, assistant coach ng Lakers na tumutulong ngayong summer bilang assistant coach rin ng Slovenian national team sa Eurobasket. Sa isang kamakailang panayam sa Basket News, sinabi ni St. Jean na ginagawa niya ang lahat para matutunan kung paano mas mahusay gamitin si Doncic sa sistema ng Lakers. Si Coach Sekulic ay isang mahusay na coach at malinaw na may mahusay siyang sistema at naging matagumpay kasama ng national team. Matagal na niyang kilala at na-train si Luka. May connection na kami noon pa, kaya nakapag-usap na kami tungkol sa iba't ibang paraan kung paano gamitin si Luka. Pinagsasama-sama namin ang aming basketball IQ para masigurong maayos ang direksyon ng team. Gumamit kami ng ilang plays mula sa sistema ng Lakers. Siyempre, may ilang bagay din kaming kinuha mula sa playbook ni Coach Sekulic. Isa itong magandang partnership. Dagdag pa niya, maraming bagay ang pinapanood at inaaral namin. May mga ginagawa sa tournament
mapakalaban man o kami mismo, na nasasabi ko sa sarili kong, uy, bagay yan subukan sa Lakers, o kaya naman, hindi ko pa yan nakita sa NBA. Maraming mahuhusay na player at coaches dito kaya sinisikap kong matuto hanggat maaari. Si Doncic ay napakahusay ang ipinapakita para sa kanyang bansa. Ipinapakita niya na hindi naging sagabal ang kanyang pagbawas ng timbang. Sa katunayan, mas maganda pa nga ang kanyang forma ngayon habang naghahanda para sa kanyang unang buong season kasama ang LA ngayong summer. Malaki ang hamon kay St. John pero kasama si JJ Redick bilang head coach, gagawin nila ang lahat para masigurong mapapalibutan si Doncic ng pinakamahusay na suporta at sistema. Maaring hindi pa ito ang season na iyon pero mukhang malapit na. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung paano ito magtatapos. Sa huling balita, hindi pa kumikilos ang Golden State Warriors ngayong off-season pero maaaring nasa posisyon na ang team upang tuluyang sumugal at magsagawa ng trade kahit pa ito'y makasama sa isang nanghihinang kakompetensya sa Pacific Division. Matapos ang paglabas ng isang nakagugulat na ulat nitong araw, nag-ulantang ang mundo ng LA Clippers matapos ibunyag ng personalidad na si Pablo Torre na nilabag umano ng organisasyon ang salary cap ng NBA upang bayaran si Kawhi ng $28 milyon para sa isang trabahong hindi niya kailangang gawin. Kahit hindi pa isaalang-alang ang isyong ito, marami ng ibang problema ang Clippers habang papalapit ang season. Matatanda na ang team at isang injury lang ay maaaring sumira sa buong kampanya nila. Maaaring papunta sa isang rebuild o reset ang Clippers lalo na kung lalala pa ang sitwasyon ni Leonard sa labas ng court. Kung mangyari ito, maaaring tingnan ng Warriors ang pagkakataong ito bilang isang biyaya sa gitna ng krisis at oportunidad na makuha ang isa sa mga pinakamaasahang veterano ng Clippers upang suportahan si 4-time NBA champion Stephen Curry. Kung pipiliing maging agresibo ng Golden State matapos ang ulat ni Torre, maaaring maging target nila sa trade ang 28 taon na forward ng Clippers na si Derrick Jones Jr., isang paboritong option para palakasin ang kanilang reserve unit. Matapos umalis sa Dallas Mavericks, si Jones ay nagtala ng 10 puntos, 3 rebounds at 1 steal per game habang may 61% true shooting percentage sa loob ng 77 laro noong regular season. Para makuha siya, malamang ay kailangang isakripisyo ng Warriors ang batang player na si Moses Moody pero maaaring tanggapin ng team ang ganitong trade kung ibig nilang palawigin pa ang championship window ni Curry. Kilala si Jones bilang isa sa pinaka-athletic na player sa liga pero hindi lang ito ang dahilan ng kanyang kahalagahan sa mga team na naglalaban para sa titulo. Sa kanyang stint sa Mavericks na umabot sa NBA Finals, naging mahalaga siyang bahagi ng team dahil sa kanyang matibay na depensa at abilidad sa fast break. Pagdating niya sa Clippers, lalo pa niyang pinalawak ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng mas maaasahang outside shooting. Malaki ang tsansa na makinabang ang Golden State sa isang player na tulad niya dahil sa kanyang two-way skills at lumalakas na 3-point shooting na maaaring makuha ang interes ni GM Mike Dunleavy. Bagamat hindi pa tiyak ang trade, posible itong pag-usapan lalo na paglapit ng trade deadline.